Alright, sige. Hindi pa yata nakasaksak sa extension yun. Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa Soaking Night. Yan. So, maaari bang batiin nyo muna ang inyong mga katabi. Sabihin nyo, masaya ako kasama kita ngayon. Alright. Parang iba hindi masaya. Okay. Masaya ba kayo? Alright. At sa mga nanonood online, welcome. Magandang gabi sa inyo. And masaya kami nakasama din namin kayo. Comment nyo po dyan saan kayo naroroon. And we would love to acknowledge all of you. Yun, alright. Alright, shoutout po sa inyong lahat ng mga nanonood ngayon. Alright, so are you excited for the Word? Okay, so I'm so excited to share because I believe there is a word from the Lord. Amen po ba? Salita ni Lord na ating mapapakinggan na kung saan ito yung salita ni Lord na hindi patay, kundi buhay. Amen? Kundi active at makapangyarihan sa bawat isa. Alright? So let's read from John chapter 15 verse 1 to 5. Jesus is speaking at sinasabi niya ito, kumbaga para bang pinapakita ni Jesus Christ na dapat ganito ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Alright, kumbaga, ito sabi niya, verse 1, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Pag sinabing fruits, pinuputol, tinatanggal, inaalis, so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me. Sabi mo sa katay mo, remain in me, kay Jesus Christ, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, grabe, 3 beses na inulit to, and I in you, you will bear much fruit. Ito, famous ito, that apart from me, you can do nothing. Na minsan, ginagamit ito para sa mga, alam mo yun, yung mga pang supernatural, mga instances, but this talks about fruitfulness sa buhay natin. Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Yung pala ginagawa sa mga hindi na mahuha. Pinuputol, inaalis, tinatapon, at minsan ginagawang panggatong. Nilalagay sa apoy. Verse 7, ito na naman, sinabi na naman, that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sa gabing ito, the title of this message ay Lumalago o Lumalabo? Alright? Comment down below. Lumalago o lumalabo? At bilang Kristiyano and bilang tagahakarian ng Panginoon, 2 bagay ang pwedeng mangyari sa atin. Lumago o lumabo. 2 lang. At madalas, nangyayari sa mga churches nowadays, o dati pa, marami ang lumalabo, konti lang ang lumalago. Marami ang nag-focus sa paglago in numbers at nakakalimutan yung paglago in character. Nag-focus sa quantity, nakakalimutan yung quality, kaya konting problema, bagsak. Yan ang tendency kapag hindi nag-grow, nag-fall. Tulad ni Judas. Right? Napansin mo minsan, no, napapol ka agad sa galit, makanti ka lang ng konti, napapol ka sa galit, kasi hindi ka nag-grow. Na minsan, dahil sa galit, nasasabi mo yung hindi mo dapat sabihin,
nagagawa mo yung hindi mo dapat gawin. Amen? Kaya minsan meron kaming tinatawag na, alam niyo CCC? Alam niyo CCC? Diba? Alam niyo, familiar kayo dyan. Yung CCC, ito yung tinatawag na Cha-Cha Christians. Hindi talaga nag-grow eh. Talaga naman, siyempre Sunday eh. Sunday, malakas yan, okay yan. May service eh. 10 a.m., 2 p.m., kompleto yan. Pagdating ng Monday, atos na naman yan. Parang babagsak ng konti yan. Malalamig, nawawala. Tuesday, walang ganap. Ganun ulit. Okay. Tapos Wednesday, babalik. Soaking night eh. Abante na naman ng konti. Soaking night, praise and worship. May salita ni Lord. Okay. Thursday, may live connect. Abante na naman. Yung lumalakas ulit. Yung spiritual life, gumagana na naman. Sabado, minsan walang ganap. Napapatas ng konti yan. Mga umaga, tanghali. Pero pagdating Friday, Friday, Kingdom Warfare. Abante ulit yan. Pero Sabado, umaga hanggang hapon, medyo umaatras ng konti. Kinagabihan, medyo bumabalik. Kasi kinabukasan, Sunday, nagpe-prepare. Kaya abante na naman yan. Pagdating ng Monday, atras na naman. Cha-Cha Christian. Di ba ang labo? Di ba? Okay. But God designed us to grow. Amen? Ito yung sinabi ni Lord. At hindi po ito sinadjust lang ni Lord na pwede ba lumago kayo? Kung okay lang ba mag-grow kayo? Hindi sa suggestion. It is a command na simulat sa pool pa lang, in the beginning, na sinabi na ng Panginoon, be fruitful and multiply. Mamunga kayo. Makita ang ugali ng Diyos sa buhay ninyo. Mag-mature kayo. Mag-level up kayo. Na ayaw ni Lord na 11 years old ka na, dumedede ka pa. Gatas pa rin ang hanap mo. Diba? Kaya nga may palabas si Jimmy Sins, diba? Na bonjing ba yun? Diba? Parang ang sagwa, diba? Ang labo eh. Diba? Ang dami, puro unga, walang bunga. Naalala niyo si Jesus Christ, naglalakad, tapos napansin niya may isang puno na hindi nagbunga, kaya kinurse niya. Anong puno yon? Sige nga, anong puno yung nakita ni Jesus Christ na hindi nagbunga, kaya kinurse niya? Sino nakakalam? Sycamore tree? Yun, galing Fig tree. Alright? Nakita niya yung fig tree, may puno, tapos hindi nagbubunga, kaya kinurse ni Jesus Christ. Alam niyo naman, ang fig tree, or let's say mga puno na kapag may dahon, dapat may bunga agad. Pero itong fig tree, may dahon pero walang bunga. In other words, may appearance pero walang significance. I mean, walang fruit. Diba? Alam mo, pwede palang ganon. Pwede palang may appearance, nag-e-exist, pero hindi nagbubunga. Pwede palang may cruise sa stage na malaki appearance maganda yan. Pwede palang gano'n, pero walang bunga. Pwede palang umaattend ng Sunday services, ang ganda ng mga programs natin dito, may mga feeding program pa. Pwede palang maganda, pero walang bunga. Nag-e-exist lang. Pwede palang umaattend lang, pero hindi nag-grow. Amen? Okay, yan. Pagandahin lahat. Pero, dapat gumaganda rin panloob. But here's the problem. Here's the problem. So many people, yan, pangatlong slide. Tingnan nyo to So many people grow up in church but not totally grow up in Christ. Pwede pala yun. Maraming tumanda lang sa church. Bakit? Kapag preaching, natutulog. Hindi nakikinig. Kapag tithes and offering, nagsi-CR. Hallelujah! Tatsin nyo kapag kainan, umaatin. Pag prayer meeting, hindi umaatin. Hallelujah!
Grabe naman talaga naman. Kapag praise and worship, iniisip mo agad yung kakainin mo mamayang gabi. Praise and worship, nag-aalala ka, nangangamba ka, ano kaya pang saing, ano kaya naman talaga naman. Bariin mo, pag praise and worship, nakaganyan ka? O kaya, nakaganyan ka? Hindi ko naman sinasabi na walang ginagawa si Lord kahit nakaganyan ka pag praise and worship na o kaya naman pag kumakanta nakaganyan ka. I'm not saying na walang ginagawa si Lord. Pero siyempre, pag simula pa lang, siyempre nakaganyan yan, lalo na mga bago, okay lang yan. Siyempre, bago pa eh. Ganyan lang muna yan. O kaya ganyan lang muna yan, lalo na mga tatay. Siyempre, strong ako. Malakas ako. Tatay ako, lalaki ako eh. Nahihiya ako eh. Okay lang yan, bago-bago pa. Pero kung matagal-tagal na, tumatagal ka na, nagle-level up na yan. Na unti-unti, nararanasan mo na ang pag-ibig ng Lord, nakikita mo na kung sino talaga si Lord sa buhay mo, na unti-unti, hindi mo namamalayan, mga 3 months, 5 months na umaattend ka sa church, hindi na ganyan yung reaksyon mo pag praise and worship. Hindi na ganyan. Unti-unti nang tumataas yan. Gumaganyan na ng konti yan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. More of you. Less of me, Lord. Oh, hallelujah. Unti-unti, nawawala yung hiya. Unti-unti. Kasi, tapos later on, syempre, nagle-level up, nag-grow eh. No? Hindi ka palaging mahihiya. Kadoy naman yan. Ganyan. Hindi eh. May pag-level up, may pag-grow. Kaya pag tumagal na, syempre naman, hindi na ganyan, napapataas na. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi bakit? Kasi worship eh. Expression yan eh. It's an act of expression na kung saan, Lord, mabuti ka. Lord, grabe ka sa buhay ko. Lord, grabe yung mga ginawa mo sa buhay. Kaya, mapapasamba ka. Dinesign tayo ni Lord na sumamba, hindi mangamba. Kaya minsan, hindi napapataas eh. Nangangamba. Nag-aalala, bigat na bigat ka. Kaya naman, Pero hindi eh. You are designed to worship the Lord. Amen po ba mga kapatid? So pwede pa lang tumanda lang. Pwede pa lang lumaki ka physically, pero hindi ka nag-grow spiritually. Pwedeng old physically, nagkaka-edad, pero hindi nag-grow spiritually. Pwede pa lang ganun. Ito yung mga tumanda na sa church, pero walang kinatandaan. Di ba? Parang alabo, no? Yung ang tagal na sa church, di ba? Elementary pa lang, church na, talaga namang dito na, no? Biriin mo, 10 years ka na sa church, pero matampuhin ka pa din. Hello? 20 years na sa church, makakanti mo lang, konti problema lang, ayaw na. Lagi nyo naririnig, wala sa tagal ng pag-attend ng basihan. Tama naman yun. Nasa bunga talaga. Pero, kung ang tagal nang uma-attend, pero hindi pa rin lumalago, para bang ang labo? Kaya nga tayo nagkakaroon o uma-attend ng mga ganitong event, gathering, soaking night, Sunday service, para mag-grow tayo. Amen. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Panginoon para mag-grow tayo. Dapat palago. Kasi hindi mo mag-get sa lagay. Biriin mo, hindi mo talaga, na kahit ikaw mismo, hindi mo mag-gets 10 years na sa church, pero kapag may pinagawa, si Lord nagre-resist at madaling mainis. Alright? Hindi mo mag-gets eh. Dapat palago, hindi palabo. Kaya tayo may kingdom living. Kaya tayo may mga process. Na dati, ikaw yung wina one-to-one, magle-level up ka, mag-grow ka. Ngayon, ikaw na yung magwa-one-to-one. Dati, ikaw yung pina-follow up. Ngayon, mag-grow ka na, ikaw na yung nagpa-follow up. Hello? Dati, ikaw yung kingdom transfer. Ngayon, ikaw na may magpapa-kingdom transfer. Dati, ikaw yung dinidisciple. Ngayon, ikaw naman yung magdi-disciple. Dati, ikaw yung nililibre. Ngayon, ang labo naman nun. Di ba? Ang labo naman nun na ikaw na nga may trabaho, nagpapalibre ka pa sa walang trabaho. Di ba ang labo? Di ba?
Kaya, kasi alam nyo po, mga kapatid, ang nakikita ng tao, yung bunga. Oo. Yes, nakikita ni Lord, yung roots, yung paano tayo mamunga, pero yung nakikita ng tao, yung bunga. Ang nakikita, kung may nagbago ba talaga sa atin. Naku, uy, grabe, dati si Angelo, mainitin ang ulo, ngayon, wala na. Uy, oh, uy, grabe, dati si Roger Lasinggero, dati isang case yung inuubos, ngayon isang bote na lang. Oh, isang bote na, kumbaga, may pagbabago. May growth, palago. Amen? Nababawasan yung sungit, nababawasan yung sungay. Oh, at least may sungay pa rin, pero at least nabawasan. Isa na lang. May sungit pa rin, at least nabawasan. Ibig sabihin, may improvement, may paglago, na later on mawawala na. Hello? Yung pagmumura, nababawasan, and later on, mawawala na. May paglago eh. Buti na lang, lahat ng mga kinulat ko dito, talaga namang safe. Madami ko ng mga kinulat dito po, mga kapatid. Lahat ng mga kinulat ko, hindi naman nagmura. Alright? Okay? Yung dati, isang kaha sigarilyo, ngayon, isa na lang, nababawasan. And later on, mawawala na. May paglago. Kung yung dati, nakakaubos ka ng six bottles ng MP, ngayon, isa na lang. Hallelujah. Nabawasan. Amen? At later on, mawawala na. May paglago. Nawawala yung bisyo dahil kay Kristo. Amen? Pero hindi lang yung mga yan. Yung pride, matindi rin yan. Nababawasan, and later on, mawawala na. Okay? Yung hatred, nababawasan, at later on, mawawala na. Di ba? 10 years ka ng Kristiyano, pero 10 years ka na rin may galit sa magulang mo, ang labo nun. Kasi naman, para bang ilang beses ka na, Pastor, pag mga blessing yung topic, okay yan, gusto ko yan, Pastor, hallelujah, blessing yan eh. Gusto ko yan eh. Pag mga yung topic, Pastor, healing, ay gusto ko yan, Pastor, healing eh. Pag yung mga topic, yung mga grace of God, prosperity, I like that, Pastor. Pag yung mga faith, I like that. Pero pag mga forgiveness, Pastor, pero pwede bang akin na lang to? Huwag mong pakialaman to. Okay na ako dito. Di ba? Para bang, labo eh. Biruin mo ilang beses ka nang pinatawad ni Lord, tapos ikaw ayaw mong magpatawad. Ang labo. Gustong-gusto mong pinapatawad ka. Gustong-gusto mong minamahal ka, pero ikaw ayaw mo naman gawin sa iba. Para bang kapag ikaw yung nagbiro, okay lang, masaya ka. Pag ikaw ang biniro, galit na galit ka. Parang ang labo eh, no? Pero bang ang labo nun? Yung mga kasabihan na ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang labo eh, no? Di ba? Dapat, lumalago. Yung pagmamayabang, napapalitan ng pagpapakumbaba. May paglago eh. May pag-grow. Amen? Nakita ko to sa mga ngayon, sakta election ngayon, di ba? Yung dating nakulong, ngayon tumutulong. Grabe, galing, di ba? Tapos meron pa dun eh, dating sumisindi, ngayon nagsisilbi. Wow, grabe. Di ba? May pagbabago. Amen. Hallelujah. At, tingnan niyo po ito ha. Ang ganda po nito. Na minsan, hindi lang tayo dapat goal-oriented. Dapat growth-oriented. Hindi lang palabas sa marriage ko yung goal. Hindi lang palabas na matapos ko yung 30 days prayer and fasting natin. Hindi lang palabas na ganun. Dapat may growth. Hindi lang basta nabasa ko yung buong Bible. Ilang beses ko na rin nabasa yung buong Bible, hindi ko naman naintindihan totally. Pinasa ko lang, hindi ko talaga naintindihan. May goal, pero dapat may growth din. Na minsan, kahit isang verse lang mabasa mo,
pero kung tumimo at nagkaroon ng impact sa buhay mo, yun ang maganda. Amen? Dapat may paglago, may growth na ayaw lang natin na maging information lang lahat. Dapat may transformation. Amen po mga kapatid. Especially bilang taga-kaharian ng Panginoon. Alam na natin ang salita, hindi lang basta yung good news, but good news of the kingdom of God. Kasi ang labanan po talaga dito ay hindi lang natin nalalaman ang salita ng Panginoon at even the kingdom of God, kundi yung pag-apply ng salita ng Panginoon. Kasi kahit alam pa natin yung kingdom mismo, the powerful message of Jesus Christ, message of the kingdom of God, na hindi alam ng karamihan, hindi alam ng mga religion, tayo lang nakakalam, even though alam natin yung kingdom kung hindi natin ina-apply kung ano ang nasa karya ng Panginoon, we are still being religious. Pag wala yung application, we can preach love, pero kung wala yung love talaga sa atin, we are just being religious. Nagpe-preach ng patience, pero kung mainitin ang ulo, we are just being religious. Doon nagkakatalo sa bunga Pwedeng kingdom sa bibig, pero hindi natin ina-apply, hindi nakikita. Malabo talaga. Ito yung kingdom na hindi halata, religious na hindi halata. Kingdom sa salita, pero may tinatagong anomalya. Alam mo yun? Oh. Amen? Kasi halos lahat po ngayon pare-parehas na lang. Kung mapapansin ninyo, yung kinakanta natin, kinakanta din ng iba. Yung ginagawa natin, kinakanta din ng iba. Halos lahat, pare-parehas na lang yan. May tugtugan din. Wala na masyadong difference May piano rin, may gitara din, may magandang setup din. In fact, yung iba mas maganda pa setup sa atin. Pero magkakatalo sa bunga. Sabi ng Bible, you will know them by their fruit. Yun ang gusto ng Panginoon. Nung makikita, sino dito kapag inasar o kinutya, hindi magre-react. Sino dito kapag niyabangan, hindi magyayabang din. Sino dito kapag chinismis, hindi rin magchichismis. Yun ang labanan. Doon magkakatalo. Sino dito kapag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay na may palaman. Alright? Dapat lumalago, hindi lumalabo. At ito po napansin ko. Tingnan nyo to sa binasa po natin kanina. Ang ganda. Tingnan nyo Sa verse 2, tingnan nyo to He cuts off every branch in me that bears no fruit. Okay. Understandable. Bakit? Kasi nga, hindi namunga, para bang walang saysay, may appearance, walang significance, tatapon. Tatanggalin. Aalisin. He cuts off Okay yun. Pero napansin ko dito, tingnan nyo yung kabila. While every branch that does bear fruit, He prunes. Ibig sabihin, hindi lang pala tinatanggal yung hindi nagmumunga. Pati pala yung nagbubunga, inaalis din. He prunes, tinatanggal. Grabe, no? Dalawa ang nangyayari. He cuts off yung fruitless, and He prunes yung fruitful. Pero, ang dahilan kung bakit inaalis, so that it will be even more fruitful. Tinatanggal para mas maging fruitful, para mas lumago. Na kaya pala inaalis ni Lord yan, hindi dahil, kumbaga minsan, para bang merong ginagawa si Lord sa buhay ng bawat isa na may tinatanggal, inaalis, may nangyayari. Hindi dahil hindi tayo tapat, hindi dahil para bang punishment yon, kundi may purpose si Lord. Kumbaga, para mas grow pa tayo. Na minsan, may ina-allow si Lord na mawala sa buhay mo, maalis sa buhay mo, hindi para parusahan ka, kundi para
dalhin ka sa next season of your life. Dalhin ka to the next level. Dalhin ka to the more fruitfulness of your life. Kumbaga, level 1 na problema, kaya. Lagpasan mo yan. Okay yan. So, next level na. Next level na. Kumbaga kumbaga may mga suffering. Whether you like it or not, darating at darating yung pagkataon na may mga suffering sa buhay. May mga trials in life. Pero yung suffering na inaalaw ni Lord, hindi yan para parusahan ka, kundi para may ipakita si Lord. Hello? Yan nga yung post ni SP. Naalala niyo yung post ni SP? Pag may mga trials or tests, merong tinuturo si Lord. Sabi ng James, tingnan niyo to ha. Sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi dito, Dear brothers, is your life full of difficulties and temptations? Then be happy. May difficulties, may temptations, may suffering, pero sabi ng Bible, be happy. For when the way is rough, your patience has a chance to grow. Verse 4, so, let it grow. And don't try to scream out your problems, for your patience is finally in full bloom, then you will be ready for anything. Ito mangyayari. Strong in character, full, and complete. Kahit Kristiyano ka na, susubukin ka talaga. Mawawalan ka ng trabaho para ipakita sa'yo at malaman mo na si Lord ang nagpo-provide. Na minsan, hindi mo aasahan yung sarili mo. Na minsan, hindi mo aasahan yung trabaho mo. Hindi mo aasahan yung business mo. Na minsan, baka naman naging stagnant ka na lang sa ganong perception na okay na ako dito. Sapat na ako dito. Okay na itong comfort zone ko. Minsan, aalisin ni Lord yan para patunayan sa ni Lord na siya ang nagpo-provide. Okay, tapos na. Alam mo na, Lord, alam ko ikaw magpo-provide. Kapag nawala ka ng trabaho, okay lang. Alam ko, nandiyan si Lord. Nalugi business, okay lang. Nandiyan si Lord, provider. He is the Jehovah Jireh. Panatag ako dyan. Pananampalataya ko yan. Grabe ako dyan. Okay ka na dyan. Nalagpasan mo na yan. Ngayon naman, bibigyan ka ng sakit ni Lord. I mean, i-allow ni Lord na magkasakit ka. Para lang, hindi lang makita mo na si Lord ay the Jehovah Jireh, para mag-level up na yung perception mo, yung paniniwala mo that He is not just the Jehovah Jireh. He is also the Jehovah Rapha. The God who heals. So ngayon, hindi lang taga-provide, kundi taga-pagpagaling. Nagle-level up. Nag-grow yung paniniwala mo. Nasusubukan. Kaya pala may mga sufferings, temptation, problems, difficulties, kasi para tumaas ang iyong pananampalataya. Para mag-grow. Idadaan ka ni Lord sa iba't ibang problema. Sabi, He prunes eh. Everyone that does bear fruit, He prunes. May pruning, may tinatanggal, may inaalis. Sa bawat pagsubok, may tinuturo ang Diyos. Sa bawat pagsubok, yan ay hindi dahil para parusahan ka, kundi para mas tumibay ka, mas lumakas ka, mas tumatag ka, at mas grow ka pa lalo. Tandaan niyo po ito, that growth is, number 1, growth is intentional. Intentional yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nandyan ang pastor para sa ikalalago mo. Hindi lahat ng pagkakataon,
yung nasa paligid mo, maaasahan mo sa paglago mo. Na minsan hindi nakasalalay. Na kapag Sunday lang, okay ka na dyan. You need to be intentional. Okay din naman. Pero you need to be intentional na araw-araw, pwede palang, hindi ka lang mag-aantay na may mag-feed sa'yo. Pwede palang ikaw mismo ang mag-feed sa sarili mo. May growth eh. Yes, bata ka, pinapakain ka ng magulang mo. Pero kung 21 years old ka na, nag-aantay ka pa rin na pakainin ng magulang mo, or 30 years old ka na, malabo yon. Dapat may grow, may paglago. Sasadyain mo eh. Growth is intentional. Sasadyain mo talaga eh. Na kapag yung mga bagay na nagpapalago sa atin, sasadyain mo yan. Prayer, sasadyain mo yan. Na hindi mo nahantayin yung Friday, doon ka lang magpe-pray. Sasadyain mo yan. Aaraw-arawin mo yan. Pangalawa, growth is continual. Na hindi porket lumago ka na ngayon, okay na yan. Hindi. Hindi porket sa part na ito may paglago, okay na yon. Dapat tuloy-tuloy. Kaya nga, di ba, pinuputol. Tingnan niyo, di ba? Continual. Everything that does bear fruit, he prunes. Tinatanggal. Bakit? Para lumago pa ulit. Continual eh. Ang growth, hindi hinihinto. Tuloy-tuloy. Na laging naririnig, there is always room for improvement. Sabi na 2 Peter chapter 3, tingnan nyo patuloy kayong lumago. Sabi mo sa katay mo, patuloy tayong lumago. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating si Jesucristo at sana mas makilala nyo pa siya. Ang paglago, isa sa mga, simula sa pool pa lang, na sinabi na ng Bible, be fruitful. Kung iaatas mo pa yun, para bang sasabihin natin, nasa iyo ang image and likeness ng Lord. Dapat pakita mo. Kasi pag nag-grow ka, sinabi na dyan that this is to my Father's glory. Na kapag nag-grow, unti-unting nakikita ang glory ni Lord. Ang tanong, sino bang nakikita sa atin? Sino bang naluluwalhati sa buhay natin? Sino nakikita? Dapat yun yung pinaka-mindset natin eh, na pagdating ng panahon, hindi na yung Edmond yung nakikita. Nakikita na yung glory ng Diyos sa buhay natin. Na hindi na yung Edmond na malakas magmura. Ngayon, nawawala na. Hindi na nakikita yung dating Edmond eh. Hindi na yung dating Edmond na lakas magsugal. Wala na eh. Bago na eh. Nakikita na yung glory ni Lord eh. Hindi na yung dating Edmond na chick boy, hindi lang halata. Okay. Yes, boy. Hindi na yun yung nakikita. Bakit? Nag-go-grow eh. Yung glory na ni Lord yung nakikita. Dapat nakikita na yung glory ni Lord sa buhay ng bawat isa. Unti-unti nang nagiging kaugali natin si Lord. Unti-unti nang nakikita si Jesus Christ sa buhay natin in character. Yan ang tunay na lumalago. Nagmamahal tulad ng pagmamahal ni Jesus. Nagpapatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos. Nagpapakumbaba tulad ng pagpapakumbaba ng Diyos. Nagpapaubaya tulad ng pagpapaubaya ng Diyos. Nagbibigay tulad ng pagbibigay ng Diyos. At nagtatagumpay tulad ng pagtatagumpay ng Diyos. Hindi ka na mapafall dahil ikaw ay nag-grow.
Amen? Dapat lumalago, hindi lumalabo. Dalawa lang naman kasi yan. Ayaw natin na ma-question tayo o ayaw natin na matanong tayo ng ibang tao o yung mga kaibigan natin na yan pa yung nag-church? Parang hindi ko makita. Yan pa yung nagsa-Sunday service? Parang wala ah. Walang nangyayari ah. Gusto natin palago. Growth is intentional. Growth is continual. He prunes para mas lalong lumago. Yun eh. Dapat palago eh. Continuous. Kumbaga parang ganito yan, meron diyang picture, lalo na sa mga nag-gym, no? Pag nag-gym ka, una syempre pag wala pa yan, no? Yan, diyan ka muna. Ilan yan? 5 kilogram. Yan pa muna. Syempre bago pa lang eh. Simula ka pa lang eh. Okay. Una, bigat na bigat ka dyan. 2 days, 3 days, 1 month. Yan. Sarap niyan. May pain. May bigat. Pero kapag tuloy-tuloy, in 2 months time, para bang, uy, kayang-kaya na. Panis. Kahit ilang reps pa yan. Una, 20 reps. Paunti-unti yan eh. 20 reps. 18 reps. Tapos, pababa na pababa, 10 reps. Yan. Ganun yan. Tapos, para bang hindi, siyempre, hindi habang buhay, dyan lang ang binubuhat. Kasi wala nang epekto yan. Kung normal na lang sa yan, ang bilis na lang, oh. Oo, kaya-kaya, oh. Panis. Dapat, para mas mag-grow pa lalo, bibigatan mo na. 10 grams na. Kumbaga, yung 5 kilogram, aalisin mo na. May inaalis, may tinatanggal para mas mag-grow pa lalo. Susubukin mo naman yung mas mabigat. Para makita na, oy, bigat ah. Masusubukan. Kaya yung mga problems in life natin sa buhay, yan ay para mas tumatag tayo. Yan ay para mas maniwala tayo sa Panginoon. Yan ay para mas mag-level up tayo, mag-grow tayo. Hindi naman palaging itong problema lang ang ibibigay o iaalaw ng Lord sa buhay natin. Hindi lang. Kaya mo na yan eh. Yung walang level kay Lord lahat yan, pero sa atin meron eh. Pag yung mga sakit sa ulo, Bahay Jessic, uy, galing ah. Okay ah. May pananampalataya ka sa Bahay Jessic ah. Gumagaling. Yung mga medyo acid, uy, Kremil S, Gaviscon, uy, okay ah. Kaya Omeprazole, okay ah. Okay? Kaya eh. Minsan iaalaw na mas tumaas para mas mag-level up yung ating pananampalataya. Grabe na. Appendicitis. Grabe na. Endoscopy na. Colonoscopy. Lumataas na eh. Nagle-level up eh. Nag-grow eh. Kung baka yung problema, dati ganyan lang, tumataas na. Hindi dahil para parusahan ka. Hindi para dahil pahirapan ka. Kundi para mas mag-grow ka pa lalo, mag-level up ka pa lalo, tumaas sa pananampalataya, na kung saan hindi mo lang kinikilala si Lord na tagapag-pagaling, kundi kinakalala mo si Lord na tagapag-pagaling din. ng mas malaking sakit, okay? Ng mas mahirap na sakit, okay? Dahil kung yung sakit sa ulo, kayang pagalingin ni Lord, yung tumor, kaya din pagalingin ni Lord. Amen? Pero wag naman sana. Okay? Pero good lang para mas makita natin na kung kaya ni Lord ayusin yung maliit na problema, kaya ding ayusin ni Lord yung malaking problema. Pinapataas lang ni Lord ang ating pananampalataya. Amen po ba mga kapatid?
na hindi habang buhay 5 kilogram, hindi habang buhay 10 kilogram. Susunod yung pagkakataon, tataas at tataas na yan hanggang sa mga nagbubuhat dito, dating payat, ngayon gumaganda katawan. Parang ating senior pastor. Diba? Grabe katawan niya, pero grabe yung muscles, yung biceps, yung triceps, talaga naman, grabe. Nag-grow eh. Bakit? Because growth is intentional. Sasadyain mo. Magbubuhat ka. And growth is continual. Amen po mga kapatid? Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kung may mga problems in life, sa pamilya ninyo, sa finances ninyo, yan ay mga dahilan o paraan ni Lord para mag-grow pa tayo. Amen po mga kapatid. So tayo tayong lahat. Sabi ng Bible, hindi ko lang po nalagay dyan, that sinabi ng Diyos you must grow or you will grow kasi hindi habang buhay 5 years old ka. Hindi habang buhay 29 years old ako. Ang birthday pataas, hindi pababa. Okay, pataas na pataas, nagkakaedad, nag-grow. Sabi ng Bible, you must grow to be more and more like Jesus. That's the very purpose of God, why He created us. He created us in the image and likeness of God. At ang tanong, nagiging katulad ba talaga natin si Jesus? Nakikita ba talaga sa atin si Jesus? Kung ano ang ugali niya, ano yung perception niya, ano yung mga ginawa niya, ano yung karakter niya, nagiging ganon din ba tayo? And it's time for us to reflect, nag-grow ba talaga ako? Lumalago ba talaga ako? Paring lumalago sa ibang aspect ng aking buhay. Pero dito sa ibang aspect, para bang hindi eh. So it's time to check our hearts, check our life na, Lord, ano yung gusto mong palaguin pa sa buhay ko? Lord, ano yung gusto mo na pataasin pa yung level ng aking buhay? Na maybe some of you ang tagal ng pinagpo-full time ni Lord, pero mo 10 years na yun. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makawala doon sa, Lord, baka paano yung trabaho ko? Lord, paano yung pamilya ko, Lord? Lord, paano to? Baka hindi ko kaya, Lord eh. Hindi eh. You need to level up. You need to step up. You need to grow. Siya din yung sabi ng mga disciples, increase our faith, Lord. Baka minsan ganito lang yung pananampalataya natin. Lord, hindi tayo magkakasing parehas ng level ng pananampalataya, pero ang desire ng Lord, tumaas yung ating pananampalataya. Mag-level up yung ating pananampalataya. Na kung dati, okay ka na maka-attend lang ng Sunday service. Okay lang maka-attend ka ng soaking night. Baka gusto naman ni Lord na subukan mo naman na umattend ng Kingdom Warfare, umattend ng Kingdom Transfer. Baka yun na yung mga gusto ng pagawa sa'yo ni Lord para mas mag-grow ka pa. Baka minsan okay na yung ikaw yung winantuan, ikaw yung pinalo. Baka ngayon gusto naman ni Lord na ikaw naman yung mag-one-to-one. Ikaw naman yung mag-follow up. Gusto niya lumago eh. Gusto niya mag-grow. Gusto niya mag-level up ka. Gusto niya mas tumaas yung pananampalataya mo. Gusto niya maging katulad mo siya. Yan yun eh. That more of Jesus, less of me. So can you just raise up your hands right now and surrender your life. Sabihin mo, Lord, here I am. Ano man yung gusto mong tanggalin sa buhay ko para mag-grow pa ako, gawin mo, Lord. Lord, I pray that tonight, let your presence be in this place. Let your love be in this place. Let your kingdom come and your will be done in this place. Mag-manifest yung kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. Makita namin, Lord God, yung glory mo sa gabing ito. Holy Spirit, take this place.
place, Lord God. Ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Maramdaman namin ang pag-ibig mo. Maramdaman namin ang presensya mo. Maramdaman namin ang biyaya mo sa buhay namin, Lord God. Yung kapangyarihan mo, Lord God, maranasan namin dito sa Salt Lake, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord.